Amen. Tisang way ta maluwas, ara na sa aton, way ta yalabot sina. Kay ti way ta Ginoo mo. No? Sa may Ginoo na ta, muna nga ara na da no sa Galatians chapter 5, ang ginambal dira nga the fruit of the spirit. Amo na ang bunga pag may Ginoo kita. Amo na ang ginatawag nga moral attributes ang aton nga Ginoo. No, he is loving, he is merciful, no, he is caring, no, mga karakter nga transferable amo na ebidensya na isang tao nga may Ginoo na sa kabuhi. Amen. Now, kadto kita no, kita nga mga tumuluo, no, gapati kita sa isa ka Diyos. Ginatawag kita nga mga monotheists. Okay? People who believe in one God. Mono means one. Amen. Na ang nagapati sa madamo nga Dios ginatawag na sila nga polytheists. Ang wala gapati sa Dios ginatawag sila nga atheists. Ote, may mga terms ka mo, no? Proiban sa inyo, daway kaplamati. No? Ano ang tawag sa mga tao nga wala gapati sa Diyos? Mayo. Atheists. Ano ang tawag sa mga tao nga gapati sa isa lang ka Diyos? Monotheists. Ano ang tawag sa mga tao gapati sa madamo nga Diyos? Poly. Poly means multi. Amen? Pag sila nga multi, many. Alright? Damo. So, kita, nabilong kita, hindi tayo atheists, hindi man ta polytheists. Yang Bible gahambal ang mga atheists, mga tao ini sila nga hindi sa tama ang ila panghuna-una. Gintawag sila nga mga fools. Sila isang Bible, Psalm 14:1, the fool hath said in his heart there is no God. Only fools believes that there is no God. Okay? Buang-buang lang iya ang nagpati nga wala sang Diyos. Okay? Di ba binuang? No? Nga hindi kaimo iya magpati nga may Diyos. Alright? No? You are not in your right mind. Pag sila naton nga fool, a person who is not in his or her right mind. Amen? Buang-buang. Tao nga wala sa insakto nga panghuna-huna. Alright? Now, ang mga polytheists naman, the same, no? Gintawang man sila nga mga useless, katulad sa Dios nga ila ginatuuhan. Okay? So, we need to understand that we believe in one God who manifested in three persons. May mga wala gapati sini nga doctrine amo ni no sa aton ginatawag nato ni nga doctrine, the doctrine of one God in three persons, the doctrine of Trinity. Hello. The doctrine of Trinity. So may mga ara nga way gapati sini. That's why ang ila doctrine amo ni no? Gapati sila nga amay lang ang Diyos. Ang si Jesus Christ hindi. Ang balaan nga espiritu hindi man Diyos, puwersa lang sang Diyos. Ha? Amo nang ila belief. May ara man nga belief nga way manggapati sa Trinity nga kag ang amay kag ang balaan nga espiritu isa lang ka persona. Si Jesus amo man ang amay, si Jesus amo man ang
balaan nga espiritu. That is also wrong. We believe in one God, no? In three persons. Ginatawag sa nga Elohim. Sa Hebrew word, no, ginatawag nga Elohim. Okay? Kung singular, ginatawag nga El. El. E-L. Now na El Hardin. Why ko na na-promote ang ano na. Pero ang buot sila siya sang El Hardin, the garden of God. El means God. Pag sila naton Elohim, now this is the plural form of God referring sa Trinity. Are you with me? Now, buksan ng aton mga Biblia in 1 John chapter 5. Kay dirita actually nag-review lang tato sa una. So, diri 1 John chapter 5. Okay? 1 John chapter 5. Kabalo ka mo nga sa iban nga version sang Biblia. Amo na gani nga we believe that the King James Bible is the inspired, preserved Word of God in the English language. Pag sila naton preserved, naglipas ang panahon, nagpabilin siya. Pag sila naton inspired, halin gid mismo sa baba sang Dios, matuod gid nga pulong sang Dios. Tina sila nga duwa hindi na pwede nga mag bulag. Pag-preserve, inspired na. Kay ang inspiration, wala lang na siya na confined sa writings. Na kaya ang iba na abi, gin-confine lang nila sa writings, that's why nga ang ila belief nga ang inspired lang iya ang original. Di kung original ang pangitaon ta, diin ang original. Dugay na yan na dula ang original kay nagkaladunot na to. What we have right now, ang mga na-preserve sa mga museum, na mga copies after copies. Mga kopya na siya. Amen? Pero gatuo kita iya that God is still able to preserve His inspired word. No? And we believe the King James Bible is the preserved, inspired word of God. Sa iban nga mga version, amo na way tagagamit iban nga Bible, King James lang. Kay sa iban nga mga version, ginpangdula na ni, ginpang-islan, ginpangdula. Verse 7, ano nga ba sa Bible? For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word. Sino ganining Word sa John chapter 1? Si Jesus Christ. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Pag-abot sa 14, and the Word became flesh. Nagpakaunod. Sino ng pulong nga nagpakaunod? You listen. Alright? Ang pulong sa Dios maghimo sa ato ni nga wise. Siling ko ini nga wisdom wala ni ginatudlo sa inyo eskwelahan. No? Grabe gani kon lang taon naton kinanglanon natagang ginyo attention iyang pagtudlo sa simbahan kay nga aman Domingo lang kamo di. Kung gasimba ka mo Miyerkules, ara ka mo Sabado. Pero lang tawan nyo bala, kung estudyante ka mo, adlaw-adlaw ka mo, 5 ka mo kadlaw sa eskwelahan. Tudluan ka mo sang mga subjects nga, well, hindi man makita sa langit one day. You see? Gagamo na gani subuong ka isa kay grabe ang programa kag activity sa eskwelahan. To the point nga daw hindi na mahatagan panahon ang mga estudyante nga mga lagad sa Ginoo. Ba no? Ang mga trabaho ginaplastar nga daw halos hindi na makasimba ang tao. Actually, the devil is behind all of this.
Muna kamong mga estudyante, ginabumba kamo halin Lunes hasta Biyernes, kung kaisa pati Sabado, pabalikon pa kamo, no, kundi malason pati Domingo pagin. Diba? No. So, pag-abot sa simbahan, seryosohan nyo ang pagtuon. Seryosohan nyo ang pagpamatik at pag-absorb sa pulong sa Diyos. Ano ko no sa Bible? May 3 kasaksi sa saksi. Langit, ang amay, ang pulong nga amo si Jesus, and the Holy Ghost. Lantawan nyo. And these 3 are one. And these 3 are Elohim. Kung sa Hebrew pa. These 3 are one. Ito'y. Matimayo. Paanong 3 nang inisa? We need to understand that Trinity is a mystery. When we say mystery, it is beyond sa understanding ng tao. But this is also an opportunity for us to exercise our faith. Hindi tanan niya bagay sa aton Christian life maintindihan ta. Pero diri sa mga tinion nga hindi ta maintindihan, diri ta ma-exercise ang pagtuo naton sa Dios. Paanong 3 mangin isa? Ha? Well, hindi ta matungkad, pero kay ginambal sa Dios, may 3, no? Nga saksi sa langit ang amay, ang pulong, kag ang balaan nga espiritu, kag ining 3 isa. They are one in essence. Ang napagwa sang iban nga isa lang sila sa trabaho. Pero ang pinaka-point diri, one in essence and substance. Anong silingon sang essence kag substance? Ang pinaka-komposisyon, ang pinaka-syagid pala. Are you with me? All right. Ano ang substance nga ara sa ice cream? Siyempre ice. Ano pa? Kung anong ingredients nga ara dae? Kung ang flavor paho, siyempre may paho ginaya. Kung ang flavor cheese, so may cheese ginada. Hindi ko manog ice cream, Abi, pero siguro may gatas, no? May gatas, may kalamay, no? Para maghamot, may vanilla. Amo na ang pinaka-substance. Naintindihan nyo? Ang pinakakaundan. So pag siling naton nga isa sila sa isa sila sa pagka-Diyos. Ang ibang gani hindi nila maintindihan. 3 ka Diyos eh. Ang amay, Diyos man. Ang anak, Diyos man. Ang balaan niya espiritu, Diyos man. 3. 3 gani ka persona, pero isa ka Diyos. Why naghambal nga 3 ka Diyos? Ay isa lang sila sa pagka-Diyos. 3 lang ka persona. Siling ko gani sa inyo nga hindi tani matungkad sa aton human understanding. Now, because ang tao naging rationalistic. Naintindihan niyo kung anong rationalistic? Ga-expect ko ni sa mga estudyante nato nga sila tani ni ma-explain sini nga mga terms mo. No? Pag sila nga ang tao rational, he is a man of reason. He will not believe something until nga may rason. Pero kabalo ka mo,
hindi tanan nga bagay sa sining kalibutan ma-reason out. Maabot sang aton human reasoning. Pero may mga tao yang nga pag hindi nila makita ang rason, kag hindi nila matungkad, di sila magpati. That's why nga hindi nila matungkad ang Trinity, naghimo sila sang doktrina. Para nga i-discard ni. Amo na nga kay hindi man nila maintindihan fully paano nga ang Amay Diyos, ang Anak Diyos, ang Banal na Espiritu Diyos, tapos isa lang sila. Ti alang tani karon. Amo na gani siling ko sa iban nga version sa Bible, wala na ni nga verse. Wala na ni nga verse. Gindula nila. Why? Pag ang tao rationalistic, pag hindi niya maintindihan, mahimo siya sang iya kaugalingon niya konklusyon or ipanginwala niya. So since hindi nila maintindihan, amo na nga naghimo sila doktrina nga ang Diyos lang iya, ang Amay lang iya among Diyos. Then si Jesus hindi Diyos, ang balaan nga Espiritu hindi Diyos. Okay lang ka mo. Okay lang ka mo? Parang andito kayo pero wala kayo . Tapos, ang isa naman amo na ginimo nila ang mga oneness. Nga si Jesus, amo man ang Amay, si Jesus, amo man ang balaan nga Espiritu, ang Amay, amo man ang balaan nga Espiritu, isa lang ka persona, isa ka Diyos. Ti ano niyang hambal diri? There are three that bear record in heaven. The Father, distinct. The Word, Jesus Christ, distinct. The Holy Ghost, another person. The Father, a person. The Word, yung nag-refer kay Jesus Christ, another person. May personality. The Holy Ghost, another person. Yet they are one in essence. God. Hello. Sa Old Testament, masahon na bala sa Genesis chapter 1. This is sa doctrinal, no? Genesis chapter 1. Sang gintuga ang tao. Look at sa Genesis 20, chapter 1, verse number 26. Para na. Ano nga ba sang verse 26? Tanan ta, basahon ta. Ready, go. And God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Now, let us observe. Ano nga diri sang Dios? Let us. Ano gani ning us? Sige bing mga mayagbi sa English. Ano ni? Plural nga personal pronoun. Ano ganing pronoun? A word that takes place, of the a name of a person, place, or okay? Sa mga proper nouns. Okay, now, pag siling naton nga as, plural. Pag siling ta plural,
sobra sa isa. Amen. Sobra sa isa. Now, another word, sila niya, ano ko no? Let us make man in our image. Ang tinaga nga our, amo gyapon, no? Pronoun gyapon, nga plural. After our likeness. Now, padalum-daluman ta. Matimayo, paamo ni pag nagbasa ka Bible, isipon mo. Sino na di ang as? Sino na di ang our? Okay? Kung lang taon naton ang as diri kag ang our, okay? Sa Hebrew, Elohim ni Elohim. Okay? Siling sang iban, interpretasyon sang iban, nga ang Diyos ni nga amay kag ang anghel, mga anghel. Now, mamangkot ko sa inyo. Ang anghel may creating power? Why? Di ba? Ang anghel makatuga, may gahom sila sa pagtuga? Why? Sino lang ang may gahom magtuga? Ang Diyos. So pag siling sang Ginoo, let us make man in our image, kag wala record sa Bible nga nagbulig ang mga anghel sa creation. Sa conversion may ara. Pero it does not mean nga may gahom sila sa pagluwas. No? Makita naton mga kauturan nga ang as diri, this is Elohim, the plural form of God, which refers mga kauturan sa Trinity. Okay. Sino ding upod sang amay? Si Jesus Christ. Kag siyempreng balaan niya Espiritu. Hello? Oh, lantaon na bala. Balik-balik tagawa sa babaw-babaw. Ha? Oh, babaw-babaw. Sa verse number 2. Verse number 2. Ano ko no? And the earth was without form. Sa verse 1, ginambalda nga nagtuga ang Diyos ang langit kag duta. Pag-abot sa verse 2, ano ko no? Kag ang duta wala sang porma, kag hindi mapuslan, void, useless. Kag ang kadulom ara sa nawong sang kadadalman. Lantawa ang sunod nga statement. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Ang God diri mga kauturan sa verse 1, Elohim na. Okay? So gin-mention diri ang Spirit of God. God speak sa Holy Spirit. Ti si Jesus wala man din na mention, pastor. Ha? Kung di gani interesting mo kung magtuon ta sang Bible, kinanglanon ma-question nga gidya, questionon mo gid. Amen? Ti ang amay na mention, ang balaan niya espiritu na mention, ti si Jesus ya. Okay? Okay lang ka mo? Oh, makadto ta sa John 1:1. Kay relative no nga passage ni sang balaan kasulatan. No? Muni exciting magtuon sa pulong sa Dios. John 1:1, ano ko no? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sinong subject diri? The Word. The Word niya kaupod sang Diyos. Hello? Kag the Word niya, Diyos mismo. Sino ni siya? Verse 14.
And the Word was made flesh and dwelt among us. Nagpuyo upod sa ila kay ti nasaksihan gid iya ni ni John. Nagupod gid sa ila. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Okay? So klaro nga ini nga pulong nga upod sa Dios kag Dios mismo, amo si Jesus Christ. O klarohon ta. Verse 2, kadto ta sa verse 2. The same, sino ning ginahambal nga same? The Word was in the beginning with God. Okay? Look at verse 3. Ara na. Ara na. Oh. Pangitaon ta to, ay man to na-mention si Jesus kay sa Genesis. Okay? Ang na-mention to, God the Father man lang to kag ang Holy Spirit. Pero aring pamatuod nga upod siya. Verse 3, ano ko no? All things were made by Him. And without Him was not anything made that was made. Klaro? Oh. Si Jesus Christ upod sa pagtuga. Tikon wala gapati ang tao sang pre-existence ni Christ, hindi siya magpati. May mga araya gapati, no, inang ginadinay nilang pagka-Diyos ni Kristo, gapati singa sila nga si Kristo nag-exist lang siya. Si Kristo naging Kristo lang niya, sanggin mabdos siya ni Maria. Wrong. Why pa iya magsuklob sang unod si Jesus? Ara na siya. Kay Diyos siya. No? Ara na yung personalidad ni Jesus, nagsuklob lang siya iyasang unod para maging perfect sacrifice bayad sang aton kasalanan. Kay ang espiritu hindi man pwede ilansang. Kadlawan kasang tao kung galansang kasang espiritu. Sige ka na pulpog naman kuton ka. Sinong nalansang mo da? Espiritu? Hello? Para sa balasang tao, nakita siya nga gatanom. Way man gatanom ni siya, way man isang binhi siya. Sila nga anong natanong mo, Joy? Sila nga grapes. Sila nga, tidaway man ko may nakita nga may liso, kanya ba mo seedless? Ang iban wala kakuha. Sano nyo para kamuday, sano nyo para makuha? Hello? Kinanglan niya magsuklob sang unod para malansang sa cross. You see? But before siya nag-exist in human form, ara na siya. Tiklaro, verse number 3, ano ko no? All things were made by Him. And without Him was not anything made that was made. So, makita natin ang co-equality ni Jesus Christ in essence, in substance, as God sa Amay. Siling ko, hindi matungkad sang aton human understanding paano ang tatlo naging isa. So pag nag-abot sa amo ni nga area, kinanglanon i-exercise ta ang ang pagtuo sa pulong sang Diyos. Kasi siling ko, hindi tanan klaro para sa kagabi. Ang mensahe kagabi is about the faith of Abraham. Siling sang Dios sa iya, guwa kada.
Kay may duta ko ginaman para sa inyo. May pasayluhan ko sa inyo. Ano nga ambal sa Bible? Why ginambal sang Dios ang klaro nga direksyon? Why yan nabalaan? Why sa ginatagan mapa? You see? Unknown. Pero ano nga ba sang Bible? By faith, he obeyed God. Na? Because bisan why nga nabalaan, kay ginhambal sang Diyos, nagsunod siya. Amo kita na, hindi tanan fully maintindihan ta. Damo-damo mga bagay nga sa tinawhanon, hindi tayo maintindihan. Pero kay ginhambal sang Dios, kung may pagtuo ta, amo nang mag-motivate sa aton nga magsunod ta. Oo. Kay kung wala ta pagtuo, hindi kita yung magsunod. Mangita kita sang mga damo, kita nyo damo ta rason, ti ano abi kay amo ni, no? Ti paano ta abi kay pigado kami iya. Di ba? Usually amo nang rason sa tao, no? No abi kay pigado kami iya. You see? Tihatagi ko abi bersikulo sa Bible nga mga pigado exempted na sa pagpangalagad sa Dios. Sige be. Isa lang biga bersikulo hatagin nyo ko. Kaya ang tanan niya mga pigado i-excuse na akong dayon. Sige be. No? Kisa hindi ta fully maintindihan nga aman amuning sitwasyon ta ginluwas sa Ginoo. Pero kung naintindihan ta nga the fact nga ang pinakadako nga blessing ta ang kaluwasan. You see? Perting kabudlay ni Jesus Christ nga ginimo niya sa cross sa Kalbaryo. Why pa ka malingking ang ginahimo ta sa ginhimo niya para sa aton? Why tayo rason hindi magsunod? O naintindihan ta? Amen? Muna nga ba sa Philippians chapter 2? He obeyed even the death of the cross. He thought it not robbery to be equal with God. Diyos siya, pero wala niya ginisip nga Diyos siya. Kaya ang iya nga panguna-una na sentro sa kaluwasan sang kalag sang tao. Ti kita ko nakasentro lang niya sa kaluwasan ta, ang ginhimo sang Ginoo para sa aton, ano man niya kabudlay kag hindi ta man niya fully maintindihan ang ginatubang ta, masunod ta gyapon. Amen. Masunod ta gyapon. Kaya nga maintindihan mo nga asin ugid ta. Ako hindi ko ka fully ka-intindi mo ka comprehend. Sinugid ko yang nga ang Dios sa langit manao kag magdupa sa cross sa Kalbaryo. Di ba? Sa ilong pa lang hindi ta kapasar. Balik naman ta sa ilong. Naging word of the naging word of the month nato ni. Tikon ilong flat nose man eh. Ha? Tika mo yang nga mga tag-as ilong ti pero pasalamat ka mo eh. Pero kadlaw-kadlaw ta di pero laban sa aton di flat nose. Isipa bala sinugid taya di man na mga manggaranon. Isipa bala ang Diyos sa langit manaog. Tapos ha? Sa pagkatao pa lang, ang pagkatao niya very lowly. Sa kwadra lang iya sang kasapatan, mabaho, makatol. Ni midwife, wala. Banaya lang nagpabata sa iya. Kita gani yan, dos tikalo din ka na tao sa St. Paul's Hospital. Diba? Din ka na tao sa Iloilo Doctors Hospital. Grabe, no? Eh?
Oh, hindi tayo deserve pagin matyan. Kay makasasala ta, trapo ta. Ang sa Bible, trapo lang ta. Naintindihan nyo? Oh, karon nga ang sagad kita ka rason. Mahimo kita sang rason para ma-justify ta nga hindi na takapangalagad sa Dios. Hello? Oh. Wala ta rason. Wala ta rason. We need to understand that the Trinity is beyond the understanding of man. Pero since ginambal sang Bible, there are three that bear record in heaven. The Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Tinga, hindi ta na pagtuuhan kay ginambala sa Bible. Hindi ta man na fully matungkad. Tuuhan ta kay ara ginsulat sa Bible. Matthew sa Great Commission, Matthew chapter 28. Diba? Verse 18, 18 and 19. Ano ang ba sa Bible? Go ye therefore and teach all nations. Ano sunod? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Ti ano na? Three distinct person. One in essence and substance, one as God. Hello. Ining ulihi may ara sa Bible bap gigani nga grupo mo. May ara nga sa Bible bap ganyang grupo nga mga pastor nga gapati na iyasang hindi lang ya 3 person, 3 gods kid. Oh. Basi makibot ka mo. May mga ara na. Oh. Nga ang ila iya pagtudlo, kaya mo ning ila pagpati. No, nga tatlo ka persona, tatlo ka Diyos. Hindi man amo nang nahambal sa Bible. These three are one. Three distinct persons, pero isa ka Diyos. Okay? Tani ko ng pagpati naton sa Trinity, parehas lang kadasig magpati kita sang 3-in-1 nga kape. Wala kita ni problema, no? Tinga ang hatagan ka 3-in-1 nga kape, way ka mangani reklamo. Diba? Ti ano imo? 3-in-1 da, may ara. Ha? 3-in-1 da, may ara. Uy, na naman damo question nga 3-in-1 ini. Diba? Uy, masili nga, uy, kuya gapati ni nga 3-in-1 ni. Di ka no ikagapati si parahon mo lainon mong kape, lainon mong oh. See? Tuod no? Oh, sige be, sino sa inyo ang mag-inom sang 3-in-1 nga kape ga question pa? Kagasiling ka nga, why kung niya kapati niya. Nga 3-in-1 eh. Okay? Wait na! Hello? Klaro? Oh. Damo pa dira nga mga verses sa Bible nga nagapakita mga kauturan sang Trinity. Okay? Siling ko hindi ni matungkad sang aton human understanding, no? Although we seek for reasons, but we need to understand that not everything can be reasoned out.
Kung hindi taman, may mga bagay taling hindi maintindihan, hulaton na lang one day sa langit. Kay sigurado ko, sa langit, wala ng beer. Sigurado ko sa langit, wala na confusion. Sa langit, maintindihan ta. No, maintindihan ta na to. Fully. Because God will give us perfect understanding there. So kung dire, hindi ni maabot sa aton human understanding, hulaton ta lang. No, kung dito nakita sa langit, kay sigurado ko sa inyo ipainchindi na sang aton Ginoo. Okay? Diri ang ihatag sang Dios sa aton nga maintindihan ta, amo nang aton intindihon. Ang hindi ta na iya maintindihan, ihatag ta na sa Ginoo. Kay kung piliton tagid na duha lang ng matabo, mabuang ka or mahimo ka sang sala nga konklusyon. Amen? Okay? So, basi may ari di way kagapati asang Trinity. Actually, ang Diyos, kung gusto niya, pwede siya mag-manifest, no, into more persons. Pero kaya mo nga ba sa Bible, 3 person. Why na ta dapat himuon tuuhan ta? Kaya gisa ang problema sa aton, gapaalam-alam kita. Nga galalapaw na sa Biblia. Naintindihan nyo? Delikado nang magpaalam-alam kita sa Diyos. No, inang galalapaw na kita ya. Delikado ina mga kauturan. So, there is one God and 3 distinct persons. Okay? The Lord, our God, is one Lord. Okay? And that's very clear, no? Na-explain ko naman ni kaina. The Father is not the Son is not the Father, the Son is not the Holy Ghost, the Father is God, the Son is God, the Holy Ghost is God. This is the concept of the Godhead or the Triune God. Amen? The Triune Godhead. Okay? 3 distinct person, one God. Okay? Now, is there any question? May pamangkot? Kasubo sa inyo, ha? Ha? Natugnawan ka mo? Pambihira niya. Maka-learn ta sini kainit kalagta. Ha? Ako nga nagatudlo, no? Ma-amaze ka bala, no? Sa mga siling ko sa inyo, hindi nyo niya matunan sa inyo eskwelahan. Alright? Okay? At the end of the day, tandaan nato ni, hindi na iya kung anong natunan mo sa eskwelahan among pabilin. No? Hello? Oh. Ang ginatudlo iya sa eskwelahan, para lang na sa aton temporal existence. Diri. No? Tudloan ka mo sang mga skills, kaangkon ka mo kurso, makaobra ka mo. That is just for our temporal existence.
Di ba? Maka-income ka mo. Then, pagka-income, mabuhi. Di ba? Di ka malang naasta. Makilala ta sining kalibutan. Dira malang na. Okay? Kung ara may magtudlo sa inyo sa kaluwasan, di kung Christian inyo teacher eh. Kung Baptist inyo teacher nga may kabalaka sa kalag. Pero kung hindi man na sa Christian, di man na magtudlo. Hello? Oh. Salamat tadi mga teachers naton nga hindi lang iya academics ang inyo ginatudlo sa inyo estudyante. Kabalo ka mong pinaka-mission ninyo, hindi nga paalamon lang sila sa academics. Kundi labaw sa tanan, ngagin pa maestra ka mo ang ilakalag. Pero sigurado may mga unsaved nga mga teachers da nga kontrahon ka mo. Maging negative sa inyo pag-share sa inyo estudyante. Pero never mind them. As long away mo yan napabayaan ang imo responsibilidad sa imo mga estudyante. Okay? Subong pastor na dako ng ministry, no? Gamaestro sa sanguna, ti practical electricity man ang iya nga subject. One day, na labyan sa sang isa ka maestra nga perte kapag kapanatik sa iya reliyon. Nabatian niya nga gasolwining. Ginasolwining sang maestro na nga Baptist ang iya klase. Huwag sa bala nanugid sa presidente sang school, sang college. Kumadto sa office sa ginsugid to. Siling niya si Mr. Ano to ho. Batian ko to, ginatudlo yato sa iya mga estudyante. Impyerno man to ko. Impyerno man to. Nung siya nabatian ko to, impyerno man to yan natudlo niya. Tigin patawag patawag sa office. Sila nga, Mr. So-and-so, tuod na nga, tudlo mo to kuno sa estudyante mo, yung impyerno? Dinako-dako nga daantingan niya nga, oo, sir. Kabalaan mo, sir, practical electricity nga naaning akon mo. Kung makurinti na karon niya ang akon estudyante kag mapatay na kag mapaimpyerno siya, wala ko sa masugiran sang kadtuan sang iya kalag. Sir, sa labton ko na mo. Ti ikaw abi sir kung mapatay ka diin makadtong kalag mo. Nya okay na. Easy. Amo malang na, no? Kay amo ning pinaka-concern sang aton nga Dios. Okay? Huwag ko gahambal nga ang inyo pag-eskwela, pabayaan nyo, pero hindi naman kamo ma-over sa inyo pagtuon sa secular nga ang pulong sa Dios na set aside na ninyo. No? Kay nanghambal ni Kristo, man shall not live by bread alone. Inatudlo na sa inyo school for temporal existence na. Huwag ko gahambal nga hindi nyo hatagan importansya. Totoo minyo. Pero, kung na si Jesus pa, do not leave the other undone. This ought ye to have done, but not to leave the other undone. Although nga ina, ginhambal niya na iya sa tithes and offerings, kag sa ila attitude, sa paghimo sina in Matthew 23:23, pero, no, the same, no? Hatagan nyo importansya ang inyo school, pero hindi nyo man pagpabayi ang inyo espiritual nga pagkabuhi. No? Amen. Dapat balan. Ha? Balan.
Ya butangi tay na ano man na butangi es. Ya balan es. Ah, ya ano ang kurso sang bata mo? Ay, ning bata ko ni nar. Hiuya man ang bata. Ya kiti way ka eskwela si papa ya mo pro proud na proud sa iya. Ay, no bata ko ni nar ni. Siling sang ya bat. Tay butangi es. Ah, hindi gali nar, nar es. Any question? Any question? Amo na uyon nyo, daw mas revive ka mo yan sa joke out. Ah, sige bad. Alright. Okay. So, amo na gani very important ang pagkilala ta sa Dios. Mamangkot ko sa inyo, maluwas ka sa sala nga Dios? Hmm. Di ka mo na mag-judge, ka mo na mag-conclude. Amo na nga importante nga makilala tang matuod nga Dios. Kay kung sala nga Dios ang aton gintuohan, paano ka maluwas ang sala nga Dios? Paras na iban, ang Diyos nila, ara gatapik sa dingding. Ang pamangkot ko sa inyo, maluwas na sila. Sa Bible, hindi gani nakaluwas ang kaugalingon niya daw. Hindi mo na pagkakason, hindi gani nakahalinda. You see? Siling yang gatuo sa ila, katulad Manila, nga useless. It's very important, no? Ang doktrina sa pagkilala sa matuod nga Diyos. Kita nga gatuod ta sa Diyos nga, ano, espiritu. Ang persona lang ni Jesus mo nagmanifest in the flesh. For the purpose nga, ma-fulfill ang redemptive substitutionary sacrifice at the cross of Calvary. Oh. So, nahambal ko naman to kaina. When it comes sa pagpati sa Trinity, may ara iyang ginpanginwala na nila si Kristo kag ang balaan nga Espiritu. Hindi na Diyos. Okay. Ang isa, munang oneness man, another oneness, amo nang isa ka forms ang oneness, ipanginwala si Jesus nga, ang isa ka forms ang oneness, amo na nga, ang amay, amo man si Jesus, ang balaan nga Espiritu, amo man ang amay, kag amo man si Jesus. So, hindi distinct na person. Munang ila, pagpati. Pero siling ko, ang Bible yaga tudlo, there are three that bear record, distinct personalities sa. No, in heaven, the Father, distinct. The Son or the Word, distinct. And the Holy Ghost. And these three are one. Oh. Sige, isa sila sa pagka-Diyos. Pero one. Di alang-alanda na karon niya, no? Idusok ilang aton kay amo na yang design sang Dios. Amo na gasiling ko, exercise na lang iya ang pagtuo ta. Di ta na naya pag-islan. Kag magpaalam-alam patakag masiling pata nga daw mas alam pata kay sa Dios. Nga ang Bible klaro na gid na mahimo pagitaya aton yang interpretasyon. Okay. May ara pa, may question? Wrong God will not bring you to a right salvation. That's a simple principle. Pagsala ang Diyos, way ginay kaluwasan. Kay tuod lang man nga Diyos ang makaluwas. Next, may question ba? Why na? Sure? Ay exciting ang pagtuon sa pulong sa Ginoo ay. Oh. Okay?
Ma-learn mo, ay, pambihira. Lamang kita, lamang kita. Okay? Sa kalibutan. Alright. Why question na? Oh, kung wala question, answers. Alang-alang tayo ka mo pilito niyo ma-question kung wala ka mo question. Okay lang? O, sige. Ako mamangkot sa inyo eh. Are you blessed? May na-learn. Sure? Oh, mamangkot naman ko sa sunod nga Domingo para mabalaan naton kung may nabilin. Okay? Sure nga na-bless ka mo? Oh, gapati mga ko na-bless, ang tao nga na-bless, gahatag. Oh, ti hatag ta. Tindog ta palihog, mag-pray ta. Tuon man na, no? Na-bless ka, hindi ka maghatag na, ano? Loving Lord, Heavenly Father, we thank you so much for your eternal principle. Salamat sa iyong mga pulong. Many times nga na-overlook ni Ginoo Amay sang mga kaanak nimo nga nagiging dawala na lang sang bili sa amon. And we prioritize sa ibang nga bagay. Pero salamat that we could always be reminded sa simbahan, pagi sa mga lessons, pagi sa mga preachings, kung ano ang kaimportante sa imo mga pulong. Lord, paalama pagid kami sa imo mga pulong, kaya mo lang ni mag-sustain sa amon nga makapabilin kami panindugan. Kag pabilin kami o Dios nga no matter what, ma-enjoy namon sa gihapon ang amon pagsunod kag pagpangalagad sa imo. Continue nga i-bless mong imo mga anak. I-bless mo ang amon Sunday School offering. Ipakita sa amon Ginoo nga way kasala ang imo mga pulong. Bless mo ang mga palangitan ang trabaho, negosyo sang imo mga anak nga may pagtuo Ginoo sa imo. Prove yourself to us as we respond sa imo challenge. Prove me now herewith if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there will be no place to receive it. Thank you so much. Sa ngalan ni Jesus. Amen. God bless us as we give to the Lord. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day. Giving, gladly day by day. Hatag nga malipayon. Hatag nga malipayon. Hatag nga may gugma. Hatag nga may gugma. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly day by day. All right. So this time, let us have a short break, no?
for our personal necessities. Sige? Okay, take care nyo ang mga kung may mga bisita ta. Alright? Sige, sige. Para pag-start ta karon wala na damo nga mga guha-guha.